na buwan na. Buti sinagot mo na ang tawag ko. Tony, kapag tumawag ka ulit na may kasama akong kliyente, itatapon kita sa Pacific Ocean para kainin ng mga pating. Teka, boss. Anong kliyente? Boss naman. Ikaw ang Palace Master ng Celestial Palace. Huwag mong sabihin, Gigolo ka na ngayon. Tony, gusto mo na ba talaga mamatay, ha? Nagiging komportable ka na sa Golden Triangle. Gusto mong tuluyan na kita, ha? Hindi, biro lang. Okay, tatahimik na ako. Boss, iniwan mo ang pagiging Palace Master para maging simple. Pero kung hindi taxi driver, construction worker ka naman. Hindi ganyan ang tamang pamumuhay na bagay sa'yo. Dami mong sinasabi. Yung pinaimbestigahan ko sa'yo tungkol sa mother ko. Ano nang balita doon? Ilang taon din kami nag-imbestiga abroad. Yung pagkamatay ng nanay mo, mukhang konektado sa Blood Alliance. Blood Alliance? Mag-imbestiga pa kayo. Yes, boss. Kuya, tulungan mo ako makatakas. Babayaran kita. Sige, kumapit ka. Ayun siya! Habulin natin! Sige kuya, bilisan mo pa. Hindi pwede yan eh. May speed limit dito sa tunnel. Hanggang ganito lang. Payment received. 10,000. Sige, kumapit ka. Miss, okay na. Tatakasan mo na sila. Pwede ka na bumaba. Ang init. Ang init. Ha? Ang... Hudo na yung aircon ko, ah. Bakit, miss? Teka, sandali! Miss, ano bang nainom mo? Bakit agresibo ka? It's still the same. Time never changes me. Still have only you in my heart. Still keep you well. Still have... Miss White, nandito na po tayo. Anak, bababa na tayo. Mami, nandito ba talaga si Daddy? Sana lang hindi tayo takasan ng siraulong yun. Huwag kayong mag-alala, Miss White. Base sa mga nangyari dati, nakabuo na kami ng mabisang paraan. Ngayon, hindi na siya makakatakas. So ano na naman kaya ang drama niya? Ngayon po, tindero siya ng karne. Ano? Tindero ng karne? Akala mo siguro, hindi kita makikita dito. Booking ka na. Ang lalaking kasing kisig mo ay litaw kahit saan. Para kang alitap-tap na umiilaw sa dilim. Napakaliwanag. Naiiba ka. Ang mapang-akit mong tingin. Ang hugis ng iyong muka. Ang husay mo sa paghiwa ng karne. At ang coffee jelly na yan. Lahat yan ay nabighani ako. Kahit na hindi maganda ang pinanggalingan mo sa huli, lahat may patakaran. Kahit anong mangyari, kailangan mo magbayad ng buwan ng upa. Tungkulin mong magbayad ng renta. Pinag-usapan natin ay tungkol sa feelings mo. Ang tungkol sa feelings mo. Pero negosyo pa rin pala nasa isip mo. Pati pag-uusap tungkol sa damdamin may bayad. Ano ko ba naman, ma'am? Tingnan mo naman tong pwesto ko. Walang bumibili. Lahat nag-vegetarian na kasi. Ganito.
Ipipili ko kayo ng magandang liempo. Kunin nyo na yan. Quits na tayo sa upa. Kung di kayang magbayad ngayon, pwede ka na mag-al sa balutan. O, ito. Ayos pa to sa inyo? Daddy, nakita rin po kita. Daddy, akala ko binata ka. Sandali. Bata. Baka napagkamalan mo lang akong daddy mo. Baka nagkakamali ka lang. Hindi po ako nagkakamali. Sabi ni Mami, ikaw ang daddy ko. Sinabi rin ba niya na masama ang magsinungaling? Hindi ako sinungaling gaya mo. Ikaw ang daddy niya. Ha? Ikaw? Ikaw yung CEO ng AW Group, si Victoria White. Sino? Yung CEO ng AW? Hindi ba malaman yan? Sa dito yan. Anong ginagawa niya dito? Ikaw nga yan. Wala kang kwenta, iniwan mo ako pagkatapos mo kong gamitin. 4 na taon kitang hinanap, sa wakas natagpuan na kita. Daddy, sabi nila wala raw akong daddy. Ayaw mo ba sa akin? Anak ko ba talaga siya? Ito ang result ng paternity test nyo. Oo nga, anak mo nga siya. Kung ganun, bakit naman ngayon mo lang ako pinuntahan? Ano ngayon lang, ha? Paano kita mahahanap? Nitong nagdaang taon, naging driver ka ng taxi o kaya construction worker. At ngayon nagnenegosyo ka ng karnehan dito sa palengke. Paano kita mahahagilap? Siya palang nag-iimbestiga sa akin itong mga nagdaang taon. Akala ko yung mga hayop na foreigner na yun. Isang beses lang natin ginawa. Ilang beses mo bang gusto may mangyari? Bakit ang tapang niya? Kung lalaki ka talaga, pakasalan mo ako. Ano? Anong ibig mong sabihin ano? Pakakasalan kita. Para ikaw pa tong lugi ah. Hindi sa ganun. Daddy, ayokong wala akong daddy. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Nabigla lang ako kasi... Ayusin na natin ang marriage certificate. May daddy na ako sa wakas. At si Daddy, may little girl na malambing. Daddy, ang pogi mo. Gusto na kita. Ngayong may daddy na ang makakasama si Daisy, mahaharap ko ng problema sa company. Maganda ba si Mami? Hindi maganda? Hello? Okay, kuha ko na. May importante lang akong aayusin. Tawagan kita mamaya. Pero wina-warningan kita. Kapag tumakas ka pa ulit ngayon, ipinapangako ko malilintikan ka talaga sa akin. Naiintindihan ko. Daddy, isave mo yung phone number mo sa akin. Para kapag na-miss kita, tatawagan kita kaagad. Oo naman. O yan. Bye, Daddy! Bye-bye. Boss, pasensya na. Nalaman ng iba kung nasan ka. Pumalpak ako sa duty ko. Imbestigahan niyo siya. Victoria White ang pangalan. Victoria White? Boss, anong relasyon mo sa kanya? Subaybayan niyo siya. Alamin niyo kung anak ko nga ang batang yon. Ano? Boss, may anak kang babae? Parang di tama. Isa lang ang tagapagmana ng pamilya niyo kada henerasyon. Bakit parang madali mo lang nagawa? Oo nga. Boss, hindi naman kaya naloko ka lang. Sundin niyo na lang inuutos ko. Ang dami niyo pa sinasabi. Pasensya na, bossing. Tatahimik na. Ampun ka lang. Bubugtugin ka namin. Hanggang sa manghina ka. Hindi ako ampon! May tatalat-talat ako! Kumanda ka! Bugbog ka sa amin! Kung totoong anak nga kita, pangako ko ibibigay ko sa iyo lahat ng pagmamahal sa mundo. Bakit kayo nandito? Ay, ano bang gusto niyo? Bitawan mo si Mami! Bitawan mo Daisy, halika rito! Makinig ka, Victoria. Simula na magkaanak ka sa lalaking yon at ipanganak ang malas na yan, nalugi tayo taon-taon. Kapag nagpatuloy to, malulugi tayo ng tuluyan. Pa,
Huwag mong isisi kay Daisy ang maling pamamalakad niyo. Bata lang si Daisy. Ate, huwag ka nang magdahilan. Nang masira ng bata niya ng marriage alliance natin sa pamilya Jones, hindi na tumigil ang mga Jones para gipitin ang pamilya natin. Nang dahil sa kanya, nadamay ang buong pamilya White. Hoy, Sarah. Dahan-dahan ka sa pananalita mo. May daddy at mommy ang anak ko. Pa! Ma! Tingnan niyo siya! Nagsabi lang ako ng totoo, sinigawan na ako. Victoria, bakit ka ganyan magsalita sa kapatid mo? Ikaw tong immoral ang mga inaasal. Nabuntis ka bago ikasal. Niwala nga ang amay ang anak mo eh. Sinira mo ang pamilya natin. Tama nga ang sinabi ni Master. Ang paslit na yan, ang nagsakatawang taong malas hanggat nandito siya. Ang pamilya natin, hindi na saswertehin. Master, ang batang yan, siya ang nagdala ng malas sa buhay namin. Pwede bang alisin niyo ang malas sa kanya para swertehin uli kami? Ikaw na ang bahala. Tama nga kayo. Ang batang yan, ang pagsasakatawang tao ng kamalasan. Hanggat nandito siya, ang pamilya niyo hindi sa swerte. Master, makokontra ba ang sumpa? Itong agua bendita ay galing sa templo ng Celestial. Ang nanay muna dapat ang uminom niyan. Tapos, itali ninyo itong 8 trigrams sa katawan ng bata. Ikulong niyo siya ng 49 na araw. Painumin niyo ng agua bendita araw-araw para swertihin kayo. Pa, sariling apo niyo si Daisy. Bakit niyo siya ginaganito? Yung batang yan, na hindi niya kilala ang tatay niya. Wala akong apo na tulad niya. Hindi yan totoo, Lolo. Meron akong daddy. Tama na, anak. Huwag mo siyang pakinggan. Mahal na mahal ka ni Mami, ha? May daddy ka? Kung totoong may daddy ka nga, bakit hindi ka niya hinahanap? Victoria, simula nang ipanganak mo ang batang yan, alam mo ba kung anong sinasabi nila tungkol sa'yo? Isa kang babaeng pakawala. Kung kani-kanino sumasama, hindi mo nga alam kung sinong tatay ng anak mong malas. Victoria, wala ka na nga respeto sa sarili mo. Dinamay mo pa ang pamilya natin. Sarah, binabalaan kita. Bastusin mo na ako pero wag si Daisy. Pa, si Victoria oh. Victoria! Ang lakas din ang loob mo. Hindi mo siya pwede pagsalitaan ng ganyan. Hindi ko siya kapatid. Anak siya ng kabit mo. Mga wala kayong kwenta. Honey, narinig mo ba ang sinabi niya? Yung anak mong yan, wala siyang respeto sa ating dalawa. Pag hinayaan natin ang mga kalokohan niya, masisira na tuluyan ang pamilya natin. Victoria, pwede kong palampasin ang kapastusan mo sa nakatatanda sa'yo. Pero ngayong araw, kailangang inumin mo ang ibibigay sa'yo ni Master. Ayoko! Hindi malas ang anak ko. Ba't pa kayo nakikinig sa kanya? Ingrata, huwag mong siraan ang Master. Ipapakita ko sa'yo kung paano ko palusalan ko. na! Huwag mong paluin si Mami! Huwag mong paluin si Mami! Ako na lang po! Umalis ka dyan, bastarda ka! Daisy! Mr. White, si Miss Victoria, sinasabihan na ng demonyo. Kung hindi tayo kikilos para kontrahin yon, sinisigurado kong ikababagsak yon ng inyong kumpanya at ng buong pamilya. Sangayon ako, Master. Hindi to pwedeng ipagpaliban. Pagpalain ka nawa. Pa, ako nang bahala. Ano ba? Tumigil ka na! Anong ginagawa? Kailangan palayasin ng demonyo sa katawan mo. Bitawan mo si Mami! Lumayo ka! Daisy! Huwag niyo saktan si Daisy! Daisy! Itali mo yung 8 trigrams mirror sa batang yan. Ngayon din, ikulong niyo ng 49 na araw. Ano ginagawa niyo? Pakawalan niyo anak ko! May asma siya! Bakit namatay na yun? Mas mabuti na yun. Wag! Wag! Boss Mason, lumabas na ang paternity test sa Daisy. Anak mo talaga siya. Boss, tatay ka na ngayon. Anak ko talaga si Daisy. Walang kaduda-duda. Pero, hindi maayos ang pamumuhay ng anak mo. Paano hindi maayos? Nalaman ko si Victoria, siya ang nakatakdang tagapagmana ng pamilya White. Fiancé siya ni Jones. 4 years ago, biglang nabuntis si Victoria. Nanganak siya ng babae. Minasama yun ng mga Jones. Sa panggigipit ng pamilya Jones, nabankrupt ang pamilya White. Simula nang ipinanganak si Daisy, malas ang tingin sa kanya ng pamilya White. Pinag-iinitan siya, pinapahiya. Simula noon, naging mahirap ang buhay nila kasama ang pamilya White. Sige. Salamat. Lumabas na ang baby ko. Sweetheart, kahit ipinanganak ang walang ama, aaralin ni Mami kung paano maging mabuting ina. 1 month old na siya. Ang cute ng anak ko.
Ikaw ang little angel ni Mommy. 1-year-old na ang baby ko. Madaldal na rin, nakakatuwa. My little angel, love ka ni Mommy forever. Lumalaki na si Daisy. Marunong na siya maghugas ng pinggan. Ang sweet naman ng anak ko. Love ka ni Mommy forever. Nabully ang anak ko, tinutukso siya na walang daddy. Ilang taon ko na rin hinahanap ang tatay niya. Gusto ko siyang tagtarin ng pinong-pino. Mahirap magpalaki ng anak ng mag-isa. Simula ngayon, nandito na ako. Hindi ako papayag na may mambuli pa sa'yo. Daisy? Daddy, iligtas mo kami ni Mommy. Daisy! Tulong po. Ano nangyayari sa inyo, Daisy? May papadala ko sa iyong number. Alamin mo kung saan nanggagaling ang tawag. Bilis, alamin mo agad! Daddy, iligtas mo kami ni Mommy. Tulong po. Parang awa mo na. Pakawalan mo na si Daisy, please. Baka kung anong mangyari sa kanya. Nagmamakaawa ako. Oh, Victoria. Dati ang arugante mo ah. O ngayon, nagmamakaawa ka na? Awa? Ano bang silbi ng awa ngayon? Kung nakinig ka lang sa akin dati at pinalaglag mo ang bastardong yon, hindi na mangyayaring lahat ng ito ngayon. Pa, nagkamali ako. Sorry na po. Please, isauli mo na si Daisy sa akin, please. Sige, tatanungin kita. Sa pamilya White, kapag binastos mo ang nakatatanda, anong katapat na parusa? 10 latay sa likod. Tama. Buti alam mo. Tumayo ka. Sige, handa na ako pa. Ibalik niya na sa akin. Ang anak ko. Yung anak mo pa rin ang iniisip mo? Pa, parang hindi siya natuto sa pagkakamali niya. Sa tingin ko, tamang sinasabi ni Sarah. Nahuhumali siya sa batang yun. Hindi siya makikinig kay Master. Hindi niya ililigtas ang pamilya natin. Ikaw! Binugbog niyo ko at sinumpa. Ano pa bang gusto niya sa akin? Binabalahan ko kayo. Kapag may nangyari sa anak ko, isinusumpa ko. Kahit ikamatay ko, pababagsakin ko kayo! Nagbabanta ka? Sige, gusto mo pakawalan ko ang bastardong anak mo? Kung payag kang takwil ko siya, pakakawalan ko siya. Asa ka pa! Daisy! Daisy! Huwag kang matakot! Ililigtas kita! Ililigtas ka ni Mami, Daisy! Daddy, Mommy, tulong! Pakawalan niyo ang anak ko! Pakawalan niyo pati! Papatayin kita! Tulungan niyo! Tumigil ka! Tumigil ka! Aiso, Sino ka? Yung anak natin, nasan siya? inaatake siya ng aspa! Ikinulong siya doon! Ano? Anong anak mo? Ikaw pala ang lalaking kinasama ni Victoria. Pa, inuwi niya pa talaga rito ang lalaki niya. O wala talaga siyang respeto sa'yo. Victoria, sinong lalaking to? Sumagot ka! Siya ang ama ng anak ko! Ah, dinala mo pa rito ang kalaguyo mo sa bahay natin. Tatamaan ka sa akin. Wala akong anak na katulad. Bitiyo mo yan! Sabihin niyo, nasan ang anak ko? Hindi mo siya makukuha! Manigas ka! Daddy, Mommy, tulong! Daisy! Daisy! Isa siyang boxing champ na inupahan ko mula Southeast Asia. Kaya mo ba siyang talunin? Daisy! 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 Daisy!
Gumising ka, Daisy. Akin na siya. Huminga ka. Hinga. Anong gagawin mo? Kilala mo ba kami? Sasaktan mo ako? Ang bakit? Ba't mo siya sinampal? Lalabanan kita! Thomas! Ang babaeng yan, talagang nagtawag pa ng taong gugulo dito sa atin. Lumaban ka! Ipagtanggol mo kami! Hoy, Victoria, ano bang pinaplano mo? Sinabi kong hindi bastarda si Daisy. Hindi siya sumpa. May magulang siya. Sumusobra ng yabang mo. Binabala kita. Kapag sinaktan mo ko, mananagot ka. Binabalaan din kita! Kapag inapin niyo pa ulit ang asawa at anak ko, papatayin kita. Humanda ka. Babalikan kita. Tayo na. Tayo na. Honey, sorry ngayon lang ako dumating. Ayos lang ba kayo? Ayos lang kami. Nga pala, paano mo nalaman? Tumawag ako. Pinapunta ko siya dito. Tama, meron akong number niya. Humingi siya ng tulong kanina kaya napasugod ako rito. The best si Daddy. Ang galing ng Daddy kanina. Hindi ba, Mami? Ang lalaking to, hindi kasing sama ng iniisip ko at mukhang gusto rin siya ng anak kong si Daisy. Mason, paano nangyaring ang lakas mo? Kakatadtad ng karne. Naging malupit ang buhay sa'yo. Sa'yo pa talaga nang galing yan ha? Kung di mo lang tinakasan ang responsibilidad mo, tingin mo mahihirapan ako? Itong babaeng to, bigla na lang nagagalit. Honey, ngayong mag-asawa na tayo, huwag ka mag-alala. Simula ngayon po, protektahan ko kayong dalawa. Hindi na mangyayari eh. Yun nangyari kanina. Wala akong ibang aasahan sa'yo. Basta alagaan mo ang anak natin. Huwag mo na akong intindihin. Di mo rin kakayanin. Paano mo nasabing hindi kita kayang tulungan? Matadero ka lang, Mason. Anong may tutulong mo sa akin? Anong masama doon? Nakakahiya ba yung pagbebenta ng karne? Oo nga, Mami. Ba't ganyan ka sa Daddy ko? Para sa akin, pogi siya, magaling pa. Kayang-kaya niya tayong bantayan. Daisy? Bakit siyang kinakampihan mo bigla ngayon? Nagpakahirap akong palakihin ka. Pero ang mokong na yan ang kinakampihan mo? Kasi love ko si Daddy ko. Ikaw! Honey, bakit? Honey, bakit? Ayos lang ako. Kukuha lang ako ng gamot. Dito na lang muna kayo. Simula ngayon, ikaw na Daddy ang magbantay sa amin ni Mami para di na kami mabuli. Dahil nandito na si Daddy ngayon, wala na ulit mga away sa inyo. Daddy, the best ka talaga. Daddy, dapat galingan mo, okay? Oo naman. Sa buong mundo, si Daddy ang pinakamagaling. Kaano ka kagaling, Daddy? Mas magaling pa kay Superman? Superman? Mas astig pa ako kay Superman! Tulungan na kita. Anong ginagawa mo? Sino nagsabi sa'yong pumasok ka? Oh, huwag mong masamain. Tutulungan lang kita. Hindi, wag na. Lumabas ka na. Winawarningin kita. Pag tumingin ka sa akin, dudukutin ko yung mata mo. Ay, ano ka ba? Nakita ko naman na lahat yan. Walang hiya ka! Oo, sige na. Hindi na ako nagbibiro. Mahihirapan kang gamutin yung sugat sa likod mo. Tulungan na kita. Wag na sabi! Pumayag ka na. Subukan mo magtangka. Puputulin ko yan. Huwag kang mag-alala. Gentleman naman ako. Hindi ko titignan ang hindi dapat tignan. Bakit hindi ko napansin dati sexy pala siya? Ano pang hinihintay mo? Lagyan mo na ng gamot. Kumusta ka na? Kaya mo pa? Huwag mo na ako i-sweet talk. Gamutin mo na ako. Medyo masakit. Dadahan-dahanin ko.
Ayos na. Nalagyan ko na ng gamot. Ba't ka nakatingin? Huwag ka tumingin! Manyak! Sumabit, tanggalin mo nga! Nagkakamali ka. Oo, aalisin ko. Pero paano ko gagawin? Ikaw! Teka, ano yung matigas na yun? Teka. Tama ba yung kinakapa mo? Manyak! Daddy, Mami, ano pong ginagawa niyo? Daddy, Mami, ano pong ginagawa niyo? Ano anak? Si Mami nag-ano lang. Ay, nakakahiya! Daisy! Umalis ka nga. Kung wala na, lalabas na ako. Teka lang. May gusto kong sabihin sa'yo. Pinakasalan kita ng dahilan kay Daisy. Lumaki siyang walang pagmamahal ng ama. Kaya naman binalikan kita. Sana magampanan mong responsibilidad sa kanya. Huwag mong alalahanin yun. Ako ang ama ni Daisy. Alam ko ang dapat kong gawin. Ayos. Mabuti na alam mo. Yun lang, pwede ka nang umalis. Ba't tayo mo pang umalis? Pwede ko rin gawin ang responsibilidad bilang asawa. Lumabas ka na! Daddy, di ba mas magaling ka kay Superman? Marunong ka pa mag-martial arts? Siyempre, marunong ako nun. Daddy, turuan mo ako! Sige. Alam ko na. May ituturo ako sa'yo na style ng pamilya Brown, ang Flying Dagger. Daddy, ang galing mo talaga! Mason! Daddy, ang galing mo talaga! Mason! Ba't kayo naglalaro ng ganyan? Mami, wag mo awayin si Daddy. Nagpaturo ako sa kanya ng martial arts. Kala mo naman totoong marunong. Wina-warningan kita. Kapag tinuruan mo pa siya ng kalokohan mo, yari ka talaga sa akin. Daisy, matulog na tayo. Good night, Daddy. Bye. Walang kiss. Tony, kapag tumawag ko pa ulit bis oras ng gabi at nagising ang anak ko, babalatan kita. Boss, magbago ka na. Di ba kaya mo sa mga bata? Ngayon, puro ka na lang, yung mahal kong anak, yung mahal kong anak. Puro ka talaga, kalokohan! Kailan ko sinabing ayoko sa anak ko? Ayoko sa May balita ka na ba? Sumagot ka! May nabalitaan ako. Bukas darating sa River City ang papa at kapatid mo. Oo, bukas. At saka, mukhang alam na nila yung tungkol sa anak mo. Sino nagsabi sa kanila? Boss! Anong sabi mo? Nawawala na ako ng signal. Mamaya na lang ah. Kahit anong mangyari, kailangan makita ko ang apo ko. Dad, tama ba yung info? May anak na si Mason? Ibig sabihin, tita na ako? Ang impormasyon na yan ay tama. Pero Dad, ilang taon na kayo magkagalit ni Mason? Imimit niya kaya tayong dalawa? Pag bumalik tayo sa River City? Ang loko na yon. Ilang taon na ako hindi pinapansin. Ayaw niya kusang makipagkita sa akin. Kaya, ito ang gagawin mo. Gusto kong ikaw ang mag-organize ng isang charity gala para sa apo ko. Imbitahan mo lahat ng klase ng tao. Hindi ako naniniwalang ang pasaway na yon ay tututulan ng pagkikita namin ng apo ko. Dad, ang talino mo talaga. Tingnan mo to, ha? Sino mag-aakalang napakaganda ng ibibigay na apo sa akin ng anak ko? Di ba ang cute niya? O ayan, Daisy, sige na, tikman mo na. Wow! Ang sarap naman ng gawa mong food, Daddy! Kumpara sa luto ni Mami, kanino ang mas masarap? Mas masarap ng konti yung gawa ni Daddy. Tikman mo rin, para malaman mo ang lasa.
Ganun din. Sakto lang ang lasa. Sa araw na ito, ang pinakamayamang tao sa bansa na si William Brown ng Tycoon Brown ay darating sa River City. Siya ang bisita para sa charity gala para sa kanyang apo ngayong araw. Kabilang sa mga imbitado ay ang mga elite ng River City. Daddy, kamukhang kamukha mo ang lolong yan sa balita. Daddy niyo din po ba siya? Alam mo, Daisy anak, nagkakamali ka. Alam mo ang mamang ito, ang pinakamayamang tao dito sa atin. Eh yung daddy mo mahirap lang, walang connection kahit kanino. Pero kung may ganun kang kayamang lolo, walang pwedeng umapi sa ating dalawa. Pero kasi ang mamang yan at si daddy, magkamukha talaga sila. Pero mas gwapo naman ako kaysa dun sa sinasabi mong mama. Meat dealer ka lang, no? Huwag mong ikumpara yung sarili mo sa kanya. Ganito. Buti pa, pupunta ako sa dinner party ni Tycoon Brown. Alagaan mo muna si Daisy. Pag may nangyari, tawagan mo ko. Bye-bye. Sayang eh. Ano kayang pinaplano ng matandang yun? Boss, may problema. Tumawag ang daddy niyo. Nag-warning. Anong sabi niya? Pag hindi niya raw nakita ang apo niya sa charity gala, wawasakin niya lahat ng network na meron tayo. Sabi rin niya, hindi raw matatalo ng yaman niya ang pagiging palace master mo sa Heavenly King Hall. Pero kung magkademandahan, hindi Sige, ka ako raw nang niya bahala. uuungan. Ang matandang yun, napaka-unreasonable pa rin. Daisy, gusto mo bang makita ang lolo mo? Opo, Daddy. O, baba na. Talaga bang nandito ang lolo ko, Daddy? Oo naman, nandito siya. Oh, madapa ka ah. Daisy! Ginasgasan mo ang kotse ko? Masyado kang kaskasero sa pagmamaneho. Bakit bulag ka ba, ano? Tignan mo, ginasgasan mo yung bago mong kotse. Ibang klaseng ugali mo, muntik mo na mabangga ng bata. Anong ugali? May idea ka ba kung magkano ang kotse yan? Kayang-kaya kitang sagasaan at kaya kitang bayaran. Alam mo, kumalma ka lang. Huwag mo akong sasabihan kumalma. Ano mo ba kung magkano ang kotse kong yan? Total, dinumihan mo, kaya dilaan mo yung dumi. Huwag hawakan si Daddy! Huwag kang makialam. Daisy! Sumusobra ka na. O bakit? Gusto mo akong saktan? Manager Smith, ano pong nangyari? Nangyari? Hindi mo ba nakita? Nagasgasan ng lalaking to ang kotse ko. Kung hindi nyo aayusin to ngayon, sisiguraduhin ko sa inyong lahat. Mawawa lang kayo ng trabaho! Hoy, ikaw ah! Gusto mo mamatay? Kinalaban mo pa si manager? Natatakot na po ako, Daddy. Itigil niyo yan! Si President White ng AW Group. Miss White, kamusta ka na? Ako to, ang business partner nyo, si Lisa Smith. Walang modo to eh. Tinuturuan ko lang ng leksyon. Daisy, ano nangyari? Siya kasi, Mami. Inaaway kaming dalawa ni Daddy. Mami, Siya kasi, Mami. Inaaway kaming dalawa ni Daddy. ano? At sinabi mong sinaktan ka niya? Miss White, hayaan niyo po ako magpaliwanag kasi... Miss White... Humingi ka ng tawad sa kanya. Pasensya na po. Nagkamali po ako. Umalis ka na. Bakit nandito kayo? Di ba sabi ko aligaan mo muna si Daisy? Sasamahan niya ako kay Lolo eh. Lolo? Nandito yung lolo ni Daisy? Ang tatay ko kasi gusto niyang makita si Daisy, kaya... Ano sabi mo? Ang lolo ni Daisy nandito sa Imperial? Alam mo ba ang walang ibang nakabook ngayon dito sa Imperial? Oo, alam ko. At alam mo ba na ang nakabook dito ay si William Brown, ang pinakamayamang tao sa Great City? Sinasabi ba bang lolo ni Daisy si William Brown? Tama na. Kung naloko mo man ang bata, pwedeng wag naman ako. At kung talagang mayaman ang father mo, magtitinda ka ba ng karne sa palengke? Mason, a-attend ako sa banquet ni Tycoon Brown. Dahil napakahalaga ng event na to para sa company ko. Wala akong oras sa mga ganitong kalokohan. Umuwi na lang kayo ni Daisy. Sa bahay na tayo mag-usap. Ito, masyado kang tensyonado. Ano ngayon kung mayaman? Ako ang pinakamayamang...
Cute mo talaga. Vivian, sino ba tong si William Brown? Ano ba tong background niya? Ang daming importanteng tao ngayon dito, di ba? Pati nga ang pamilya niyo, ang kilalang pamilya Jones, willing mag-host sa kanya. Nahihiwagaan talaga ako sa kanya. Janice, si William Brown ang pinakamayamang tao sa Great City. Sabi ni Kuya, ang reason kung bakit siya nag-host nitong charity gala, dahil sa wakas nakita na raw nga po niya at narinig ko rin na plano niya mag-invest sa River City. Kaya ang daming entrepreneur na a-attend. Nandito sila para sa investment. Ah, no wonder nagkalat ang mga VIP ngayon dito. Ah, Vivian, pag nakaharap mo naman siya, pakibanggit mo naman ang family namin sa kanya. Don't worry. Bilang host nitong charity gala, may impluwensya kami sa kanya. Kaya sigurado makakausap namin siya. Malay mo, kung maganda ang mood niya, baka mag-invest din siya sa pamilya niyo. Naku, salamat talaga, Vivian. Teka, Vivian, hindi ba siya si Victoria White, ang fiancé ng kuya mo? Bakit nandito siya? Oo, siya nga yan. Nang magkaanak siya sa labas at binastos ang pamilya namin, halos mabankrupt ang company niya. Baka naman nandito siya para sa billion investment ni Mr. Brown. Malandi yan. Pumapatol kahit kanino lang. Kaya nasira ang reputasyon namin. Tara, lapitan natin siya. Teka, ikaw nga ba yan, Victoria White? Bakit nandito ka? Miss Jones, Miss Hill, bakit wala ba akong karapatan na matin dito? Victoria White, bakit ang owner ng company na malapit ng mabankrupt ay nandito at nagsusumiksik? Baka nakakalimot ka na ang status mo ngayon ay hindi na qualify para dito. Hi Vivian, hindi mo ba nahahalata? Itong si Miss White, gusto lang makisawsaw sa charity gala na to para sa investment ni Tycoon Brown. Yun din naman ang habol yung dalawa, di ba, ang investment? Alam mo, Victoria White, ang investment na yon ay sigurado sa pamilya namin mapupunta at ang isang gaya mo walang karapatan. Mami! Mami! Daisy? Paano ka nakapasok dito? Sinama po ako ni Daddy. Di ba sinabi ko sa'yo umuwi na kayong dalawa? Bakit pinasok mo pa siya dito? Umuwi na kayo. Huwag kayong pakalat-kalat dito. So, ito pala ang bastardong batang naging anak mo sa lalaking yan. At balita ko, mula nang ipanganak mong batang yan, hindi na naging maganda ang takbo ng negosyo nyo. Mahalagang event to para sa pamilya Brown. Ang lakas naman ng loob nyo magdala dito ng kamalasan. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng anak ko. Bakit? Sino ka ba? Miss White, huwag mong sabihin pumapatol ka sa kung sinong hamak na lalaki lang. Parang di kayo bagay. Attention everyone! Makinig kayong lahat. Ang sikat na businesswoman ng River City ay naanakan ng isang hamak na lalaki lang. At ito ang batang yun. Hindi ba siya yung Victoria White ng AW Group? Balita ko nga naanakan siya noon na naging kamalasan para sa AW Group na halos ikabagsak at ikabankrupt nila. Victoria White, talagang wala ka nang pinipili ah. Ba't ka nagpaka-cheap ng ganyan? Ano ka ba, Vivian? Ba't pinagsasalitaan mo siya ng ganyan? Siya pa rin naman ang pinakamagandang babae sa buong syudad. Baka pagdating sa kama, ay talaga namang mahusay siya. Masama ako! Huwag mo sabihin yan kay Mami! Ikaw na bastardo ka, huwag mo ako tinutulak! Wala kang karapatang saktan ng anak ko! Ba't mo ako sinampal? Oo, sinampal kita! At ayusin mo yung pananalita mo sa anak ko! Tulong! Security! Anong gulo ito? Hindi niyo ba alam kung nasan kayo? Oh, Miss Jones, ano ba talaga nangyari? Ang taong yan, ang kapal na mukha saktan ako! Palabasin niyo siya! Manager Smith, asawa ko po siya. Pwede bang ibalatan niyo na siya sa Miss akin? White, pasensya na. Sa ngayon, baliwala lang yung pakiusap. Security, ilabas niyo sila! Manager Honey. Smith, Huwag mo silang intindihin. Hindi tayo mapapaalis ng mga yan. pwede ba Mason tumahimik ka muna? Pero honey, Alam mo ba kung gaano ka-importante ang event na to? Alam mo ba kung ano ibig sabihin nito sa akin? Sinisira mo ang lahat para sa Mami, akin! huwag po kayo magalit kay Daddy. Hindi naman po niya sinasadya. gusto ko lang protektahan kayong dalawa. Protektahan? At paano mo ako mapoprotektahan? Wala ka namang kayang gawin kundi ang dumaldal ng walang katuturan! Okay, sige. Pasensya na. Pero, Tama na! Huwag ka na magsalita. Simula ngayon, huwag na muna tayo magkita. Mami, kasalanan ko po. Huwag niyo naman pong paalisin si Daddy. Please naman po, maawa po kayo sa kanya. Dad, handa na ang banquet. Kayo na lang hinihintay. Si Mason ba? Nandyan na. Base sa message, dapat nandito na siya. Ang apo ko, tingin mo nandyan na? Malamang nandyan na siya. Dali, puntahan natin. Dad! Dito ka na lang muna. Maupo kayo. Alam niyo masama pa rin ang loob ni Mason sa manangyari, di ba? Kung magpapakita kayo doon, baka mag-away lang kayong dalawa. Marami makakakita. Hindi naman siguro maganda yun, di ba? Tama ka. So anong pwede kong gawin? Buti pa, Dad. Ako muna ang bababa
para batiin ang kapatid ko. Tapos dadalhin ko dito ang bata para makita niyo muna. Di ba? Oo nga, magandang ideya yun. Total naman, nandito tayo para sa apo ko at hindi para sa ama niya. Huwag kang mag-alala, Dad. Pangako makakasama mo siya. O sige na. Daisy, huwag ka na umiyak. Ayos lang naman tayo eh, di ba? Aalis ka ba o hindi? Honey, kung magtitiwala ka lang sa akin, tutulungan kitang ayusin ang lahat ng ito, okay? Lumabas na kayo! Tumahimik ka! Wala kayong karapatang gawin sa akin yan! Mason! Ang sabi ko, aalis ako kung gusto ko. At kung ayaw kong umalis, kahit Diyos, hindi ako mapapaalis. At sa huling pagkakataon, gusto kong marinig nyo na kapag hindi nakita ng anak ko ang lolo niya, hindi kami aalis dito! Mason, itigil mo na yung kalokong yan. Ako lang nakikiusap. Umuwi na kayong dalawa ni Daisy. Vivian, pakinggan mo siyang magsalita. Kung wala kang alam, iisipin mo si Tycoon Brown ang lolo ng bastardong yan. Alam mo, Victoria, talagang kakaibang tao rin itong nahanap mo, ah. Parang kamag-anak niyang Tycoon. Hindi ba siya takot mamatay? Sige na, Mason. Itigil mo ng pagsasalita ng kung ano-ano. Kung hindi ka titigil, walang pwedeng magligtas sa'yo. Manager Smith, kumilos ka na. Palabasin mo sila. Kung hindi ka mapag-iusapan, papersahin kita. Pasensyahan tayo. Kunin siya! Itigil niyo yan! Pwede ba itigil niyo yan? Miss Brown, bakit ho ba? Sino naman ang babaeng yan? Ba't sobrang paggalang na manager sa kanya? Tumahimik ka nga. Si Olivia Brown yan. Anak ni Tycoon Brown. Siya rin ang tagapagmana ng Brown Group. Anong nangyayari? May tao pong nanggugulo. Ayusin ko sana. Nanggugulo? Miss Brown, nagdala si Victoria ng siga dito para manggulo. Sinaktan pa nga ako eh. Kailangan niyo po siya palayasin dito. Sige na. Miss Brown, ang asawa ko ay hindi basta nananakit. Kung may nagawa kaming mali, sorry po talaga. Magandang ate, walang masamang ginawa si Daddy. Ang masungit na babae niya nang nambuli kay Mami. Pinagtanggol lang ni Daddy si Mami. Ito pala ang anak ni Mason. Ang ganda mo naman. Miss Brown, huwag kayong paluloko sa bastardong batang yan. Dahil puro kamalasan ang dadalhin nito sa inyo. Isa siyang batang isinumpa. Alam ng buong River City na nagkaanak siya sa kung sinong siga at ito na nga ang naging bunga. Miss Brown, ang Victoriang ito ay nagdala ng kamalasan dito. I suggest paalisin niyo na lang sila. Sino nga yung sinasabi mong malas? Ang batang ito, malas siya! Miss Brown, bakit niyo ako sinampal? Napaka-cute na bata niya. Para pagsabihan mong malas siya. Daisy ang pangalan mo, di ba? Ang ganda mo naman. Pwede ka bang yakapin? Teka, anak ko yan. Kung gusto mo, mag-anak ka na rin. Nasa taas si Dad. Gusto niya makita si Daisy. Alam mo, cute mo talaga. Gusto mo maglaro tayong dalawa? Teka, sandali lang. Paano kayo maglalaro nitong bata? Daisy, auntie ang tawag mo sa kanya. Mason, ba't ganyan ka makipag-usap sa kanya? Wala namang problema doon. Ano, sasama ka sa akin? Tapos pwede niyo ba silang pigilan na wag ibuli si Daddy at Mami? Ang daddy mo ang palace master ng Celestial Palace. Kaya walang maglalakas loob kung hindi, patay silang lahat. Sige, promise yan ni Auntie. Miss Jones, dahil pamilya mo ang nag-host ng dinner na to, palalampasin ko na ang mga nangyari kanina. Pero sa oras na, guguluhin mo ulit si Miss White, maging asawa niya, huwag niyo ako sisihin. Naiintindihan ko, Miss Brown. O, hayan, wala nang magugulo sa kanila. Tara. Miss Okay lang yan. Pupuntahan lang niya ang lolo niya. Victoria White, hayop ka! Hindi pa tayo tapos, ha? Pag di ka tumigil sa kadadada mo dyan, puputulin ko yung dila mo. Ikaw na walang kwentang lalaki ka? Sino ka para takutin ng ganyan ng isa sa mga Jones? Auntie, saan niyo na po ako dadalhin? Pupuntahan natin ang lolo mo. Auntie, kilala niyo po ba ang lolo ko? Siyempre naman, ako kaya ang auntie mo. Bakit ang tagal naman yata ni Olivia? Aba, kamukha nga. Hindi ako makapaniwala. Ano ibig niyo sabihin? Kamukha siya ng kapatid mo. Walang dudang lahing brown ka nga. Sandali po, kayo po ba talaga ang daddy ng daddy ko? Ako nga. At ako ang tunay mong lolo. Kayo po ba ang lolo ko? Oo naman, ako talaga. Pero sandali nga. Pwede ka bang mayakap ni lolo? Opo naman. Ay, nako. Halika nga. Ganito. May iririgalo ako sa'yo, ha? Oh, ayan. Ganda, di ba? Sige, isuot natin.
Ito, ang isa sa mga pamana ng Brown family. Nagustuhan mo ba? Ha? Basta galing kay Lolo, gusto ko. Napakalambing naman ang apo ko at napakabait na bata. Akala mo matatakot mo ang pamilya Jones? Kuya, ang babae niyan, lagi ako pinapahiya. Ipagtanggol mo naman ako sa mga taong yan. Sinong nagpahiya sa'yo? Yung mga yan! Yung mga yan! Si Robert Jones yan, ang tagapagmana ng mga Jones. Balita ko may kasunduan ng pamilya nila sa pamilya White. Pero dahil sa nangyari kay Victoria na nabuntis ng di inaasahan, nagalit ang mga Jones. Kaya nitong mga nakaraan, ginigipit ng mga Jones ang mga White. Dating away pero bagong gulo. Kawawang Victoria, laki ng problema niya. Kuya, alam mo bang ang taong yan ang mismo nakabuntis at ama ng anak ni Victoria? Anong kalokohan ang pinasok mong yan? Victoria, siya ba talaga ang ama ng bastardo mong anak? Mr. Jones, mag-ingat kayo sa pananalita nyo. Totoong nasaktan na asawa ko ang kapatid mo. Pero dahil kasalanan din naman niya. Asawa mo yan? Kasal na kayo? Oo, mag-asawa na kami ni Mason. Teka nga, Victoria. Tayo ang unang na-engage. Sinong may sabi sa'yo mag-asawa ka? Mr. Jones, kunting respeto naman. Uy, ano sabi mo? Respeto? Victoria, nabuntis ka at nagkaanak nang hindi kasal. Mapapatawad pa sana kita. At hindi ko naman magagawang gipitin ng mismong pamilya mo o patayin man lang. Pero umaasa akong magbabago man lang ang isip mo. Dapat hindi mo na ginawa. Pero sa kabila ng lahat, ginawa mo pa rin at nagpakasal sa walang kwentang lalaking yan! Robert, tama na! Kaunting respeto naman sa asawa ko! Ang isang gaya niya, hindi dapat nire-respeto! Victoria, alam mo talagang hindi ko maintindihan. Ano bang ayaw mo sa akin? Iniyawan mo ko, pero mas pinili mo isang gaya niya? Teka, tapos ka na ba? Si Victoria ang kinakausap ko, kaya pwede ba huwag kang sumasabat dyan? Hoy, makinig ka. Wala akong pakialam kung sino ka. At wala rin akong paki kung dati kayo may relasyon ni Victoria. Pero magmula ngayon, kapag hinaras mo uli ang asawa ko, umanda ka talaga.